Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Una sa lahat ay binabati ko kayo ng isang magandang gabi. Ako si Maria Salvia D. Hirado. Pero tawagin mo na lamang ako sa pangalang Salvi. 32 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Lagro, Quezon City. Sana'y mabasa ninyo itong sulat ko at mapiling itampok sa inyong channel. Papa Dudut, ang totoo niyan, may karanasan akong masasabi ko na hindi ka panipaniwala. Pero nangyari talaga sa aking totoong buhay. At katunayan ay na-share ko na ito sa isang kaibigan ko. At na-post ko na rin ito dati sa Facebook account ko. Pero karamihan sa mga nakabasa nito ay nag-aalinlangan na maniwala sa akin. They accuse me of fabricating the story. Na isa raw akong writer at gumagawa lamang daw ako ng istorya para sumikat. Well, una sa lahat ay hindi ako writer at pangalawa ay wala akong mapapala kung mag-iimbento lamang ako ng kwento. Kaya wala na akong pakialam kung hindi kayo maniwala. Papa Dudut, lahat ng mga tropa ko ay kilala ako bilang isang boyish, siga at palamura. Joker sometimes and also mysterious girl na nagmula sa kabilang daigdig. Binansagan nga nila akong Roger base sa alien character ng isang cartoons na tinatawag na American Dad. Ganon na ganon kasi ang personality ko. Sarcastic, flamboyant, quick-witted na medyo eccentric, idagdag pa na hindi daw nila ma-reach ang nasa isipan ko. Bakit kailangan nilang abutin or alamin? If I know, no one knows what's inside your mind and what you're thinking most of the time, hindi ba? At yun na nga nagiging topic every time nakakain kami ng tropa ko kung saan-saan nang magkakasama. Feeling ko ay napaka-weird na yung mga katoto mo ay may pakialam sa kung ano ang iniisip mo. So ayun na nga, yung very disturbing na nangyari sa akin almost 10 years ago. Meron akong kaklase, lalaki at tawagin na lang natin siya sa pangalang Sam. Guwapo, humble, down to earth at medyo gay. No, I mean kilos lang niya ay gay pero yung personalities niya talaga ay panglalaki. Yung mga pinsan ko babae kapag nakikita ang picture niya automatic ay mahal na nila. Hihingiin ng number, makikipag-meet kasama ako. Niligawan nila or else ay nababaliw pa dahil mahal na daw nila. Naging best buddy ko siya. May pictures kaming dalawa na kami lang. Lumalabas kami ng kami lang at minsan kapag kasama ang lahat ng tropa. Nauuna o nahuhuli kaming dalawa sa paglalakad. Because we have lots of similarities. We both love criminal stuffs, paranormal and supernatural, psycho stories, gore or cannibalism, fantasies, and even magic. Nag-i-imagine kami na sinasakop ng mga alien ang mundo, na we have powers to save the world. Sa totoo lang, Papa Dudut, college na kami ng mga panahon na yan, ha? At eto ang naging dahilan para tumibay ang samahan naming dalawa and the friendships became consistent. But then never kong naramdaman ang nararamdaman ng ibang babae na kapag nakikita siya ay nai-in love at first sight sa kanya.
Because I'm cold and I'm not interested to any opposite being, hindi pa ngayon. Kaso'y mas lalo pang naging solid ang friendship namin ni Sam. To the extent na kapag may magtatanong ng name niya, even friends, blood related or kahit hindi ko pa kakilala, ay sasabihin ko ng huwag yan. Kantiin mo na ang lahat, wag lang yang tropa ko na yan. It means binakurang ko na siya. Hindi ako nag-share sa iba. Hindi ko siya pinapahiram sa iba. Dahil he's the only person who can see what I'm thinking, which is my imaginations about not ordinary things. Let us say an impossible world. And the one who can understand why I'm living in it. Dahil sa kanya, hindi ko naramdamang nag-iisa ako. Kahit na magkaibigan lang kami, I keep him, guard him. And never kong inisip na he would do the same thing to me. Hindi ko kailangan ng kapalit. And fast forward, I fell in love for Sam. Doon naman talaga mapupunta ang lahat at the end of the day. At walang sino man ang nakakaalam noon. Kahit siya maybe. Naramdaman ko ito noong graduate na kami ng college. After college, dahil kilala ko bilang walang pakiminsan at cold, hindi na nagtaka ang tropa kong bakit almost a year ago ay hindi pa nagpaparamdam sa kanila. Hindi rin sila nag-abala na kumustahin o bulabugin ako through chats. And it's so bothersome because that year, nagsuffer ako sa Great Depression. Hindi naman ako suicidal, takot akong mamatay for some reason. At dumagdag pa ang takot na ito sa paghihirap ko. Peer pressure, work pressure, heat pressure. Lahat ng pressure ay pumasok sa akin at ginawa akong baliw. Kinulong ako ng parents ko sa kwarto ko dahil kailangan. I could kill someone outside as my escape. Hanggang isang gabi. Sa kasagsagan ng kabaliwan ko ay nagwala ako at tumakbo palabas ng bahay namin. Kumuha kahit na anong mabigat at pinukpok sa taong grasa na natutulog sa kalye. Hindi naman namatay yung tao pero yung blood na umaagos mula sa ulo niya, somehow it gave enlightenment, an ecstasy. Gusto kong lapitan yung dugo ang tao dahil gusto ko siyang hawakan at yakapin. Yung blood niya almost covered his whole face that deepened as black, parang may resemblance siya sa pamilyar na tao. But my dad hugged me and whispered to me at ang sabi niya ay tama na, tama na. At yun na ang nagpakalma sa akin. Hindi nila ako pinalabas ng bahay since that night at tanging yung nice doctor lang ang kinausap at pinansin ko. Dahil makulit siya, madaming tanong kaya tinarayang ko na siya. I hate her. Then gumaling ako sa mga anxieties, anorexia at depression ko. Pagkatapos ay back to normal na. Nakakalabas at nakakagala na ako at nakakapag-drive na ako ng sasakyan. Nakakapunta ng malls at conventions. Pero no one saw me smile. Yung flamboyant, friendly joker and boyish na ako noon, nilamon na ng coldness ngayon. My mind became all black. The good memories never played. With my friends, with my family, and with the person that I love the most. Nawala na sa akin, isa na akong literal na loner, wearing a mask para walang makakilala sa akin. Ilag na ako sa mga tao dahil meron pa ring anxieties na dumadaloy sa katawan ko. Pero walang nakakaalam kung saan nagsimula ang lahat ng takot na nararamdaman ko. Kahit na parents ko or even God doesn't know why I became a prisoner in my own world. Because He never gave care for me. God neglected me. God forsake me.
And now, eto na ang pagkakataon para sabihin kong ano nga ba ang dahilan ng depressions ko. Bakit nawala ang takot ko sa Diyos? At kung bakit hanggang ngayon ay nabubuhay ako sa dilim at walang hanggang pagdurusa. And that's because of my best buddy. Yes, dahil sa lalaking minahal ko ng sobra, naghirap ako. Si Sam. Sa kabilang banda sa gitna ng depression ko ay si Sam ang palagi kong kasama. Hindi ko masabi kung nakakatulong ba siya para gumaling ako. Pero may nakapagsabi sa akin na lalong lumalala daw ang sitwasyon ko. Na hindi raw nakakatulong si Sam sa sitwasyon ko. Pero kahit na ganoon ay mas pipiliin kong magdusa kasama si Sam kesa guminhawa ang pakiramdam ko pero wala naman siya sa tabi ko. Papadudot ganon ako kadepende noon sa kanya. Para bang hindi ako mabubuhay kung wala siya. Samantala dumating ang araw na nalaman ko kung bakit ako bagsak na bagsak sa buhay. Tama sila. Si Sam ang kadahilanan ng lahat. Alam niyo kung bakit? Dahil may nadiskubre ako sa kanya na siyang ikinagulat ko. Tungkol ito sa tunay niyang pagkatao or should I say tungkol sa kanyang pagkademonyo. Oo, papadudot, isang demonyo pala si Sam. He is a demon. Paano ko nasabi? Because I saw him. Nakita ko siya ng reflection sa salamin ng isang demonyo. Nakita ko rin ang anino niya na may sungay na merong broad wings na once na pinagaspa sa isang malakas na hangin ang darating. Nakita ko yon right after niyang nag-confess sa akin na mahal niya ako. A few months ago after the graduation. That night, sinasabi niya sa akin na gusto niyang makasama ako sa lahat ng bagay. Na gusto niya akong protektahan, na gusto niyang maging tao para lamang sa akin. Pero hindi niya raw yon magawa kasi siya raw si Samyasa. Nung una hindi ako naniniwala sa confession niya sa akin na isa raw siyang demonyo. Pero nung nakita ko nga ang reflection niya sa salamin ay natakot ako sa kanya. Umiyak ako sa takot. Kahit pa na yung mga sinabi niya sa akin ay gustong gusto kong marinig mula sa kanya since I'd realized na mahal ko siya. Nangibabaw pa rin sa akin ang sobrang takot sa fact na isang demonyo ang kaharap ko at hindi isang tao. Yung pagmamahal ko ay nawala. Yung memories namin at yung the best na kwentuhan ay nawala na. Ang maganda niyang mukha, mata, ilong at labi ay nagbago. Pinakita niya sa akin ang tunay niyang itsura. Naked, his skin is red as deep in black like blood. Doon sa street beggar na sinaktan ko. Mapangil siya at may malaking bibig. May magkabilang sungay at ang mga mata niya ay binabalot ng kabuuan nito ng kadiliman. Nakakatakot sobra. Gulong-gulo ang isipan ko noon, papadudot, at hindi ko na alam kung totoo ba ang nakikita ko o sadyang nababaliw lamang ako. Umiyak lang ako noon na parang baliw. Pero kahit napasigaw ang iyak ko ay naririnig ko pa rin ang nakakatakot niyang boses na parang binabalot ang puso ko ng tinik at pinipigilan sa pagtibok hanggang sa mahirapan na akong huminga. Sabi niya habang umiiyak, kaya niya nagawang magsinungaling dahil gusto niya akong protektahan. Ayaw niyang malaman ko na isa siyang demonyo dahil matatakot ako sa kanya at masasaktan siya ng sobra. Sabi niya siya ang susundo sa akin mula sa kamatayan na ang dahilan kung bakit nandito siya sa lupa ay para sunduin ako at ihatid sa impyerno. Bago ko daw siya makilala ay may taning na ang buhay ko. Mamamatay ako sa isang aksidente kasama ng pamilya ko. Pero narinig pa lang niya ang pagtawa ko bago mangyari ang aksidente ay minahal na niya ako. At nangako na siya sa sarili niya na babantayan niya ako para hindi ako mamatay. Para hindi ko maranasan ang hirap ng walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Ayaw daw niya akong makita na nalulunod sa kumukulong apoy na sumisigaw at humihingi ng kapatawaran sa Diyos para maligtas. Simula noon, papadudot, ay nagkunwari na si Sam
Tinago niya ang pangit niyang itsura sa likod ng isang gwapo at malanghel na tao. Ginawa daw niyang mukhang anghel ang itsura niya dahil sa anghel lang may tiwala ang mga tao. Binasa niya ang nasa isipan ko at ginaya ang mga hilig ko para mas lalo kaming magkalapit. Nagbabaka sakali siya kung kikilo siya bilang tunay na tao na naaayon sa kagustuhan ko ay baka mahalin ko siya at hindi nga siya nabigo. Hanggang sa isang gabi ay sinabi lang niya sa akin na oras na para umalis siya. Nagawa na niya ang tungkulin na hindi sa Diyos, pero sa akin. Inako niya ang kamatayan na para sa akin at niligtas niya ako mula sa Diyos. Pinaglaban niya ako mula sa kagustuhan ng Diyos. Masakit man sa akin yon noon pero hinayaan ko na lamang siyang umalis at tuluyan na siyang naglaho sa paningin ko. Samantala dahil sa paglisan ni Sam ay naging impyerno ang buhay ko. Lumala ang sakit ko sa pag-iisip hanggang sa bigla na lamang nila akong dinala noon sa mental hospital para magamot. Doon na-diagnose akong may schizophrenia. Sabi sa akin ng mama ko nasa lahi namin ang mga ganong sakit dahil yung kapatid ng lola ko ay nagsuffer din sa ganong klase ng sakit. Pagkatapos noon ay pinayuhan ako ng mga magulang ko na maging open ako sa kanila. Sabihin ko sa kanila ang nakikita, naririnig at nararanasan ko sa kabuuan. Doon ko na ikinuwento sa kanila ang tungkol kay Sam. Hindi lang sa mga magulang ko ikinuwento yon, kundi pati na rin sa mga closest friends ko. Sinabi ko sa kanila na hindi nga tao si Sam, na siya talaga si Samyasa, isang demonyo. Pero nagulat ako sa mga sinabi sa akin ng mga kaibigan ko. Imposible raw si Sam ang nakausap at nakasama ko 2 months before graduation kasi ayon sa kanila ay nag-ibang bansa na ito para bisitahin ang inang nasa last stage na ng cancer. At hanggang ngayon ay hindi pa raw ito bumabalik. Siyempre nagtaka ko noon, Papa Dudut. Kung umalis pala si Sam papunta ng ibang bansa, bakit hindi ko alam? Ayon sa isang kaibigan ko ay hindi raw nakapagpaalam si Sam sa akin kasi biglaan at noong time na yon ay nahack ang Facebook account niya. Kaya hindi rin ito nakapag-message sa akin. Tinanong ko sila kung may bagong Facebook account si Sam pero sabi nila ay hindi raw nila alam. Kaya ang ginawa ko ay pina-research ko noon sa kapatid ko ang Facebook account ni Sam. Ang alam ko kasing pangalan niya ay Samuel Joseph Vergara. Pero nang isearch ito ng kapatid ko sa Facebook ay wala siyang nakita. Ni-research din niya ang iba pang possible names ni Sam like Sam Vergara, Sam Joe Vergara, Joseph Vergara pero wala talaga. Until may nakita kaming kakaibang account, Yaza Verg ang pangalan. Walang profile picture kaya hindi ko matiyak kung si Sam ba ito. Pero Papa Dudut malakas ang kutob ko na yon ang account ni Sam. Kaya hiniram ko pansamantala ang cellphone niya at ako na mismo ang nag-message sa account na yon. By the way, habang nakakonfine ako noon sa mental hospital, ay bawal ang gadgets kaya nung dumalaw ang kapatid ko ay sinamantala ko na ang pagkakataon. Nag-message ako sa kanya pagkatapos ay sinabihan ko ang kapatid ko na i-inform niya agad ako once na nag-reply na sa akin si Sam. 2 araw ang lumipas, bumalik ang kapatid ko kasama sina mama at papa para dalawin ulit ako. Sinabihan nila ako na mukhang matatagalan pa akong makonfine doon ayon na rin daw sa findings ng psychiatrist ko. Lumala daw ang sitwasyon ko. Sinabi naman sa akin ng kapatid ko na nag-reply na raw si Sam. At totoo nga yung sinabi ng mga kaibigan ko na nasa ibang bansa siya. Nagsorry daw ito sa akin kasi hindi raw ito nakapagpaalam sa akin. At nami-miss na raw niya ako pero mukhang hindi na raw siya makababalik ng Pilipinas dahil sa sitwasyon ng pamilya niya. Sinagot din niya ang tanong ko kung siya rin ba si Samyasa at hindi raw. Kaya nag-sink in sa akin ang lahat. Yung nakasama ko after graduation ay hindi talaga si Sam. Si Sam ay isang tao, hindi isang demonyo. Ngayon yung nakasama ko ay hindi ko alam kung isa ba talaga yung demonyo o likha lang ng pagiging schizophrenico. That time ay gulong-gulo ako, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang realidad sa imahinasyon. Kaya siguro lumala ang kalagayan ko noon.
Pero dumating ang panahon at himalang unti-unting nakarecover ako hanggang sa ma-discharge na ako. Iinom na lang daw ako ng gamot para matigil ang aking problema. Naging kasama ko naman ang mga magulang at mga kapatid ko sa pagbabagong buhay ko. Tinulungan nila akong mamuhay ng normal sa kabila ng lahat. Samantala 6 na taon nang nakakalipas pero bagong bago pa rin sa akin ang mga nangyari noon. Hindi pa rin ako gumagaling kung hindi ako umiinom ng gamot. Ramdam ko pa rin na bagsak ang pakiramdam ko. Sa kabilang banda, mag-isa na lamang ako ngayon, humiwalay ako ng tirahan mula sa mga magulang ko. Hanggang ngayon ay nilalamon pa rin ako ng takot at kalungkutan. Nagawa kong mamuhay mag-isa dahil nilabanan ko ng maigi ang lahat ng yon. Nilakasan ko ang loob ko at pinigilan ko ang pag-iyak ko. Hanggang sa nakapag-decide na ako, mahal ko siya. Mahal na mahal. At kahit pa isa siyang demonyo ay hindi siya nagpakita ng kasamaan sa akin. Oo, nagkunwari siya. Oo, nilinlang niya ako sa mga kagandahang bagay na ipinakita niya. Pero nagawa niya yon dahil mahal niya ako. Ni minsan ay hindi niya pinaramdam na isa nga siyang demonyo na sa pagkakaalam ng lahat ay masama at pumapatay. Na siyang dahilan ng lahat ng kahirapan at kasamaan sa mundong ito. Ang totoo, pangalan lang nilang nakakatakot. Pangalan lang nilang masama. Siguro'y mali talaga tayo ng pagkakaintindi sa mga kinagisnan nating katotohanan. Siguro'y minulat lamang nila tayo na mabuti ang Diyos dahil sa realidad ay masama rin siya. Hindi na ako natatakot na magsalita ng ganito tungkol sa Kanya. Dahil alam ko na rin naman na hindi ako maliligtas at mapupunta pa rin ako sa impyerno kahit na anong kabutihan ang gawin ko. Pero masaya ako. Dahil kahit sa impyerno pa, ang kahahantungan ko ay nandun naman siya. Kasama ko. Hihingi lang ako ng patawad sa kanya kapag nakapunta na ako doon. Hindi ko kasi matutupad ang pangako ko sa kanya na hindi ako mamamatay hanggat hindi ako maging isang mabuti at para ngayon pa lang ay mapatawad na ng Diyos. Nang sa gayon ay mapunta ako sa langit at hindi sa impyerno. Pero aanhin ko ang kasaganahan at kapayapaan sa langit. Kung noong nasa impyerno na ang desisyon ng Diyos na pupuntahan ko, lalo pat nandun ang mahal ko, may tuturing ko ng langit ang impyerno basta lang kasama ko siya. Siguro nga ay baliw na ako sa mga pinagsasasabi ko sa ngayon. Pero wala na akong pakialam sa mga iisipin ng iba. Dahil aalis na ako. Susundan ko siya sa lugar at sasamahan ko siya. Paniguradong magagalit siya sa akin pero ayos lang. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Sana'y mabasa mo rin po ito at mapiling i-ere sa kabila ng weirdness ng naging karanasan ko. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Maria Salviadi Hirado. Nakakalungkot ang sinapit ni Salvi dahil hanggang ngayon ay pinahihirapan pa rin siya ng sakit niya. Pero mga ka-online, palagi ninyong tatandaan na wala kayong pag-ibig na makikita sa isang demonyo. Hindi po sila nilikha para umibig dahil sila ay nilikha para manlinlang ng tao. Huwag tayong papadala sa mga sinasabi ng demonyo sa atin at sa halip ay tanging salita lamang at pangako ng Diyos ang ating paniwalaan. Ang pag-ibig ng ating Panginoon ay walang katulad. Walang hinihinging kapalit at ramdam nating lahat ng yon. Yun lamang ang pag-ibig na nagmamatter. Kaya para sa iyo, Salvi, sana'y gumaling ka na sa iyong sakit. Sana'y makita mo rin ang tunay na liwanag, ang katotohanan na wala sa diablo ang pag-ibig na kailangan mo. Nasa Panginoong Hesukristo ang pagmamahal na kailangan mo. At sa mga kamag-anak at pamilya ni Salvi ay tulungan nyo siyang mahanap ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa kwentong inyong napakinggan na ibinahagi po ng inyong si Papa Dudut. Sana po isilipin ninyo ang Gian Gianna Vlogs, yan po ang aming family vlogs, at ang Kaistorya YouTube channel para naman sa ibang mga horror stories. Maraming salamat po.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.